Salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon na Mm. magkasama-sama tayo sa umagang ito. At nawa po ay patuloy tayong mapagpala at mapalakas po ng salita ng Panginoon. May buntag sa tanan, sa Tibok Pilipinas nga, sa mga kaigsuunan sa Pilipinas nga namati o tanaw ni ini nga atong live broadcast og sa mga kaigsuunan sa labas sa atong nasod. May buntag sa tanan. May Ay, buntag praise sad. God. Oh. Thank you. Kay Thank you, Sir Lord, Bong, for sa this po, may morning. buntag. Oo. Ang daming nag-message. Thank Thank you you, sa muli viewers pong natin. pagkakataon. Sobrang Sige po, dami. balik ko muna. Overwhelming mga viewers natin. Parang naka-record breaking ka on the resume of broadcast ng Alpha and Omega Radio Online. I think 7,000 viewers yung kagabi natin na broadcast. Thank you sa mga kapamilya natin. Maraming thank you. Grabe, ang daming views mo. Pastor Tani, good morning. Salamat talaga, salamat. Sige, pasa ko sa iyo yung line. May worship song ka dyan, nakahanda sa atin. Go ahead po. Pasa ko yung line sa iyo. Kapamilya po, sa pangalan po ng ating Panginoon, maraming salamat po muli for the privilege po na muling makapagsalita sa inyo. Gusto ko pong i-share sa inyo ang isang bagay na paalala po sa atin at naayon po sa salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Hallelujah. Grieve not the Holy Spirit, for it is the seal of our salvation. Ito raw po yung katibayan ng ating kaligtasan. Mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon, ako po ay naniniwala sa pangalan po ng ating Diyos that the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, sabi ng salita ng Diyos, ang unang katibayan ng ating kaligtasan. Na siya pong patunay na wala tayong dapat maging duda sa ating kaligtasan. Sapagkat ito'y sinilihan ng kapangyarihan ng langit. Ito'y sinilihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung Espiritu na inilagay ng Diyos sa ating mga buhay. Yung Espiritu ng Diyos na ang dulot po sa atin ay pagpapatawad. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa lahat daw po ng mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang sabi niya, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Siya po yung katibayan ng ating tiyak na kaligtasan. Siya po yung katibayan ng tiyak na pag-asa sa buhay po natin. Grieve not the Holy Spirit. At nais ko pong ipaalala sa inyo na lahat po tayo na tumanggap sa ating Panginoon, nasa atin po yung Espiritu ng Diyos. We receive the seal. Ano man pong bagay na masasabi po nating original, ano man pong mga bagayan ay meron pong silyo o yung seal po of originality. Which is patunay po na ito'y isang hindi peke, hindi gaya-gaya. Kapag naroon po yung original na silyo ng isang bagay, ibig sabihin ay kung meron mang lumabas na katulad nun na hindi kagaya ng original na mayroong silyo, ibig sabihin yan po ay fake. Now, our salvation is sealed by the Holy Spirit. Kung ang ating kaligtasan po ay sinilihan ng Espiritu ng ating Panginoon, ng Espiritu ng Diyos. Therefore, our salvation po
is true, original, at hindi pwedeng gayahin. But even Satan po, na maging ang diablo, hindi niya po ito magagawang gaya-gayahin lamang. Hindi niya ito, ang kaligtasan na meron po tayo ay hindi pwedeng pikiin po. Yung kaligtasan na meron po tayo is original because of the Spirit of God na nasa atin pong mga puso. Dahil po sa Espiritu ng Panginoon, yung Holy Spirit na nasa atin, Holy Spirit na gumagabay po sa atin. He is our Parakletos, ang ating comforter. Na bagamat hindi po natin physical na nakakasama o nakikita ang ating Panginoong Jesus, but in the Spirit po, through the Holy Spirit, nadarama natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin, na mga inililigtas ng ating Panginoon. At bilang katibayan nga po ng ating kaligtasan, this is the Word of God, the very Word of God, na huwag daw natin na dulutan ito ng pighati. At upang mabigyan po natin ng kasiyahan at kagalaan ang ating Panginoon bilang mga taong nililigtas ng Diyos, bilang mga taong tumanggap po ng Kanyang presensya, ng Kanyang Espiritu sa buhay nila, bilang mga taong namumuhay ayon sa pananampalataya. Mamuhay po tayo ayon po sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo na filled with the Spirit of God. Nabubuhay na puspos ng Espiritu ng Diyos. Siguro po ang iba sa atin ay kagaya po ng aking mga nasabi kagabi sa mga nakapanood. Ang iba sa atin ay nagsisimula pa lang po sa pananampalatayang ito. At marahil ang iba sa atin, alam po yung sinasabi ko. Na ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan, ang ating kalakasan, para magpatuloy sa buhay at paglilingkod. Higit sa lahat, siya ang ating kapangyarihan upang ang kaligtasan po na meron tayo sa Panginoon ay ating panghawakan. To those who believe, to those who have the Holy Spirit, to those who receive the Holy Spirit, they must live according to His presence. Dapat pong mamuhay tayo, ayon po sa presensya ng Panginoon. And grieve not the Holy Spirit. Wag daw po nating bigyan siya ng kapighatian. Siya po'y pwedeng malumbay, siya po'y pwedeng malungkot. Paano ba siyang malulungkot? Kung tayo po ay patuloy na namumuhay ayon sa likas nating pagkatao at makasalanang pita, the Holy Spirit po will be grave. Magi-grave po siya, malulungkot po siya. But if we, as believers, kung tayo po ay mamumuhay ng mga mananampalataya ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Kanya pong presensya sa ating mga buhay, matutuwa po sa atin ang banal na Espiritu. His presence will not leave us. Hindi niya po tayo iwanan. And it is, at yan po yung atin pong kapangyarihan, yan po yung ating karapatan na kailanman hindi maagaw sa atin yung kaaway, sapagkat ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin ay hindi pwedeng gaya-gayahin lamang. Hindi pwedeng i-imitate ng diablo. The works of the Holy Spirit in our life is the works of the Lord sa buhay po natin. Mga kapatid sa Panginoon, sa umaga pong ito at marahil po ay magkakaiba tayo ng oras na meron ngayon dahil ang iba po ay nanonood. Hindi ko lang po alam kung nasaang panig po tayo ng mundo. But this time, gusto ko pong i-share sa inyo ang Romans chapter 8, verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yung mga anak daw po ng Panginoon, there is a leading and guidance. May patnubay po sila na nagbubuhat po sa Espiritu ng ating Diyos Ama. At according to the Bible, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot.
Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa Ama ng Ama, Ama, Ama ko. Yes, sobrang napakabuti po ng Diyos sa atin. It is the works of the Holy Spirit na malakas ang loob po natin na lumapit sa Panginoon, tumawag sa Kanya ng Ama, Ama, Ama ko. Why? Di ba po, siguro sa mga nakikinig po sa akin at nanonood ng mga tatay, hindi naman siguro tayo papayag na hindi natin anak, pero tatawag sa atin ng tatay, di ba? Yeah, meron ganyan. The original po sa Bible na senaryo na sinasabi ko po sa inyo, ang banal na spirito, ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay direktang nakakatawag sa ating Diyos na pinaglilingkuran, sa Diyos na nakaluklok sa kanyang trono ng kahabagan at biyaya. Ang Espiritu Santo ang patunay na tayo'y mga tunay na mga anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng ating Diyos. At tayo po ay tumanggap ng kapangyarihan ng pagiging anak. We have the full authority para tumawag sa Kanya. Hindi sa tao, hindi sa kanino pa man, but by the Spirit, naroon po yung kapangyarihan at yung ating karapatan na tumawag sa Diyos at sabihin, Ama, narito po ako bilang iyong anak. Help me. Guide me. Lead me in the path of righteousness. Yes, lahat po yan ay masasabi po natin. Sa lahat po ng kapamilya na nanonood sa inyo pong lingkod. Huwag po tayong matakot. Huwag nating katakutan ang mga bagay na may kinalaman po sa ating paglilingkod. Amen. Sabi niya, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Mga anak po tayo ng Panginoon. He is the Father of the fatherless. Marahil po sa mundong ito, ay magkulang, maghanap tayo ng pagmamahal, pag-ibig ng isang magulang. Subalit nais ko pong ipaalala na tayong mga inililigtas ay may kumpleto, sakto, at perfect love that comes from the Lord. At yan po ay pinatutunayan po ng Espiritu ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yung Espiritu ng Panginoon na ang bunga sa ating buhay ay pag-ibig. Yung Espiritu ng Diyos na ang bunga sa ating buhay ay kapayapaan, kahinahunan, kagalakan, pagpipigil ng sarili. It is the work of the Holy Spirit. So we must to be mature sa buhay po na ito bilang mga taong inililigtas ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Mga kapatid, it is written, nakasulat po sa John chapter 1 verse 12, na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And now, nung tanggapin po natin ang ating Panginoon, nung tanggapin po natin siya bilang ating tagapagligtas, the Holy Spirit, hindi naman po literal na si Jesus po yung papasok sa puso natin. It is the Spirit of God. Nang sabi niya, ang kanyang Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, ang nagpapatotoo. The Holy Spirit testifies with the Spirit of man. Kasama ng ating mga Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At sabi po ng salita ng Panginoon, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos,
at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung papaanong nakikipagtiis tayo sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Hallelujah. Nung tanggapin po natin ang Panginoong Jesus, nung makilala po natin ang Panginoon at magdesisyon tayo sa buhay na, Lord, susunod ako, maglilingkod ako sa iyo. Nung mag-decide po tayo na, Panginoon, binibigay ko sa iyo ang buhay. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, if we declare our obedience unto the Lord, we declare war against Satan. Nagdeklara po tayo ng pakikitigma sa dyablo. That time na sinabi natin, Panginoon, bibigay ko sa iyo ang buhay ko, we declare war against Satan. Nung sabihin po natin, Lord, I offer you my life. Tatalikuran ko yung mga pangarap ko sa buhay, susunod ako sa iyo, ipapagamit ko sa iyo buhay ko. There is war between us against Satan. Kaya magtataka po kayo, kung kailan tayo nag-decide, kung kailan tayo nagdesisyon na maglingkod ng totoong-totoo at buong-buo sa Panginoon, saka naman dumarating po yung mabigat na mga bagay-bagay, mabibigat na problema, mabibigat na trials. For there is an opposition. Hindi po papayag ang demonyo na magpatuloy tayo sa paglilingkod. Hindi papayag ang dyablo na yung buhay po natin na binago ng Diyos ay hindi niya guluhin. At nais ko pong i-remind that all believers, all who believe in Jesus, lahat po ng sumampalataya, lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng anak ng Diyos is subject for every trials and persecutions. But this is the word of God. Ito po yung salita ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo nga'y mga naging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Hindi porke tinanggap mo na yung buhay na may kaligtasan, nariyan na yan sa iyo, nariyan po sa atin, tinanggap na natin si Jesus, ay magiging madali ang lahat. Wala po akong mababasa sa Biblia na kapag sumunod ka sa Panginoon at tumanggap ka sa Kanya, you will prosper, yayaman ka, magiging millionaire ka, magiging billionaire ka. Wala po akong nabasa ganun. Wala. Totoo. Isang bagay lang po ang mababasa ko. Na kapag sumunod tayo sa Panginoon, there is persecutions, there is trials, there is suffering, there is a lot of hardships and oppositions in life. Sobrang dami ng mga negatibong pwede nating pagdaanan. But praise God, kung tayo daw po ay nakikipagtiis sa kakaya ni Kristo, tayo magiging kasama niyang tagapagmana sa mga bagay na inihanda ng Diyos. At tayo'y dadakilain sa tamang panahon. Salvation works in the Spirit. Yung salvation po, nag-work yan sa buhay natin. At pinatitibay po yan ng Espiritu ng Panginoon. Siniliyuhan niya po yan, pinatibay niya yan. Nang ang Espiritu Santo ay manahan po sa puso natin. And this is one na patunay po na mayroong isang Diyos at iisang Espiritu na gumagalaw. Hindi po tayo magkakadugo. Hindi po tayo iisang apelyido. But praise God, we are one in the love of God. We are one in the blood of Jesus. Amen. And we are united in one faith. At higit sa lahat, we are united only by one and great Savior na wala pong iba kundi si Jesus Christ. Amen. Let us know Him more and more. Pagpatuloy po tayo na kilalanin ang ating Panginoon.
Manalangin tayo na lubusan po natin siyang makilala. At higit sa lahat po, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Na ang patnubay at paggabay ng banal na Espiritu will continue to be with us. Upang tayo po ay higit na tumatag, tumibay sa buhay natin sa harapan ng Panginoon. And the Lord will give us wisdom. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan. At yung karunungan yon ang magtuturo po sa atin upang lubusan nating maunawaan at makilala ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. It is the Spirit of God. Excuse me po. It is the Lord na hanggang ngayon po, kung anong pagkilos ng Panginoon sa nakalipas na panahon, still the Lord is moving and working behind us. Gumagawa po siya na kasama natin the same sa nakalipas na mga henerasyon at panahon. Na kung nagagawa niya po yung mga himala noon, yes, Jesus is still working in miracles today. At lahat po ng sumampalataya sa Panginoon ay pwede niyang gamitin. Lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Kasangkapanin ng kanyang kapangyarihan. Ano po ba ang dapat na maging pamantayan ng isang tao sa buhay na ito? Sa buhay niya ngayon. Matapos niyang makilala ang Panginoon, matapos niyang tanggapin yung kanyang kaligtasan sa Diyos, matapos niyang maunawaan ang salita ng Diyos. At ano po ba ang dapat nating gawin para higit tayong lumalim pa, higit tayong pangunahan, patuloy nating marinig yung mga pangungusap at pangunguna ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na siyang katibayan po ng ating kaligtasan pagdating ng takdang panahon. Ano po ba ang dapat nating gawin? And there is an advice from the Word of God. Sa Galatians chapter 2 verse 20. Going Galatians 2:20 to 21. to 21. Ang sabi niya, Okay. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Diyos, sa anak ng Diyos, na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Yan. Sobrang linaw po yung sinasabi po at paalala po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. Nang sabi niya, kung tayo man, it is one of his reminders. Ang sabi niya, kung tayo man ay nabubuhay man daw ngayon, dapat nabubuhay tayo hindi ayon sa ating sarili. At kung tayo man ay nabubuhay sa mundong ito, nabubuhay sa atin si Kristo. Sabi niya, kung nabubuhay man ako sa buhay na ito, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. We must to live in Christ. Not by ourselves. Yun po yung susi para higit nating maunawaan at makilala ang tunay na kadakilaan ng kaligtasan na meron po tayo. Higit nating maunawaan ang atin pong Panginoon. Live in Christ. Kung meron man pong, kung nabubuhay man tayo ngayon, dapat hindi na po tayo sa ating mga sarili, kundi si Kristo na sa ating mga sarili upang lubusang mabago ang ating mga pananaw. Lubusang mabago ang ating mga maling prinsipyo sa buhay. At higit sa lahat, kung meron man pong parte ng buhay natin na natitirang madilim, kung si Kristo ang nabubuhay sa ating mga sarili, liliwanagan at liliwanagan ng Panginoon ang ating mga pagkatao ayon sa kanyang biyaya at kahabagan. At sa pangalan po ng ating Panginoon, ang sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, kung nabubuhay man tayo ngayon, dapat mamuhay tayo ayon sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay
para sa atin. Amen. There is a sayings po sa mga matatagal na pong mga mananampalataya, sa mga, actually po, madalas ko na itong marinig at madalas na nasasabi ko rin. Live by faith or living not by sight. So tayo pong mga Kristyano, tayo pong mga anak ng Panginoon, ano man pa ang sitwasyon natin sa buhay, mabuhay tayo through Christ. Let us live a life with Christ. Yung Christ-likeness, makita po sa atin. At higit po sa lahat, magagawa lamang po natin ito if we live by faith and not by our side. Madalas po natin narinig, siguro po sa mga matagal na pong mga mananampalataya, madalas yun na po itong marinig. Verse 21. 21. Galatians 2:21. Okay. And this is the last word na gusto ko pong i-remind ng bawat isa. At kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Para sa atin po na mga kabilang sa kawan at sambayanan ng Panginoon, para sa bawat isa na may buhay na nakaugnay sa ating Diyos at kabilang sa mga taong inililigtas at ililigtas ng ating Panginoon. Nawa yung blessing po ng salvation na meron po tayo ay managana sa buhay natin. Yung biyaya ng kaligtasan na pag-ibig, yung biyaya ng kaligtasan na pagpapawalang sala ng ating Panginoon. Tayo pinawalang sala niya ayon sa kanyang biyaya at kahabagan. At bilang mga anak po ng Panginoon, mamuhay po tayo ayon sa pananalig at pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesucristo, na siya pong tunay na diwa ng ating kaligtasan. Sa John chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan na inilagay sa silong ng langit sa sukatang ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesucristo lamang. Sa Diyos po ang kapurihan at kadakilaan, sa Panginoon po ang lahat at mataas na papuri. Pagpalain po tayo ng Panginoon at naway mapagpala tayo ng salita ng ating Diyos. God bless po mga kapamilya at mga anak ng Panginoon, mga kaibigan at kapatiran. May the Lord continue to unite us in His name and maging sa Kanya pong pag-ibig. Pag-isahin tayo ng Panginoon sa Kanyang nag-iisang pangalan at sa pag-ibig ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Let us pray. Hayaan niyo po ako na pangunahan kayong muli sa pananalangin. Okay. Hallelujah. Aming Diyos na banal at dakila, Ikaw ang Diyos sa buhay, ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, ang Diyos ng pag-asa. You're the same yesterday, today, and forever, Lord Jesus. Ama, thank you at maraming salamat po. Mamuhay kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Dalangin ko po sa bawat isang naaabot ng tinig na ito ng panonood sa online preaching na ito, Panginoon. Lord, ang aking dalangin, Amang Banal, na mamuhay kami with the guidance, with the leading, and with the conviction of the Holy Spirit. Yes, Lord. At Lord, mamuhay kami ayon sa iyong presensya. Mamuhay kami sa isang buhay na katulad ng buhay ni Kristo. Yes. Panginoon, na kung nabubuhay man kami sa mundong ito, sa daigdig na ito, mamuhay kami hindi para sa aming mga sarili, kundi mamuhay kami ayon sa iyong kalooban at higit sa lahat, mamuhay kami ayon sa aming pananampalataya.
ayon sa pananampalataya na ikaw ang nagbigay sa amin. At ikaw rin po ang dahilan kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito upang gawin namin ang mga ipinagagawa mo sa amin. Lord, we must to live in a purpose of life. Mamuhay kami, Panginoon. Dapat kaming mamuhay ayon sa iyong layunin sa buhay namin. Salamat po sa iyong biyaya at katapatan. Pagpalain niyo pong muli ang Kappa Ministry, Alpha and Omega Online Yes. Ministry, Panginoon. I-bless niyo po ito. Patuloy na gamitin. At sa lahat po ng buhay at mga kaibigan, kapatid, kaluluwa na nanonood at naaabot ng mensaheng ito, pagpalain niyo po ang buhay na nakararami. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. God bless po, Sir Bong. God bless. Maraming thank God you, bless ha? po. Maraming thank you po. Pastor Tani. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Reading po. Salamat po. God bless po. God bless. Good morning. Sir, sisikapin kong makabili ng ng Wi-Fi para hindi ako mahirapan sa connection. Sabi ko nga kung malapit lang may extra wifi sana dito na pwede magamit yan. Po. Palawan, ano? Ano lang po kasi kami, data lang, sir, Mobile gamit ko data. data. Okay. Oo. Opo, mobile data. Merong merong 999 I think na wifi. Ewan ko lang kung malakas dyan. Apo, sir, actually, may mga gumagamit nun. Lord willing ho, bibili ako para kahit paano walang interaction. Ang hirap po eh. Bigla Yes wala po. po yung signal natin. Kanina, At ayusin ko rin yung connection communication ko dito na makita ko kayo ng live. Mas maganda kasi.